Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur at magandang umaga dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga, Bicol Region. Magandang umaga sa Katagalugan. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng signal na ito sa buong Pilipinas, sa labas ng Pilipinas, sapagkat tayo ay on air and online. So magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po tayong magsasama-sama sa loob ng ilang mga minuto. Magandang umaga po muli sa lahat ng makikinig ngayon at manunood. At magandang umaga po sa lahat ng sumusuporta, tumatangkilik, laging nakikinig dito po sa programa ng Biyaya sa Pagkaaga, dito po sa himpilan ng BBS DWLV 91.9 FM. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaño, sa technical side si Sir Stephen Fabis. Simulan po natin ang ating araw sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga aral, mga banal na salita ng Panginoong Diyos na ating mababasa sa banal na kasulatan. Bago po ang lahat, simulan po natin ito sa pakikipag-usap sa Diyos sa pananalangin. Ama namin Diyos sa langit, marami pong salamat muli sa buhay na ito na muli niyong pinagkaloob sa amin sa araw na ito. Tunay po na bawat araw, bawat umaga ay pasasalamat. Marami pong salamat sa mga gagawin mo sa buhay namin sa buong maghapon. Purihin ka, Ama, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. Magandang umaga din po kay Sir Luis R. Sanusi Jr. Magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido at sa lahat ng makakapakinig ngayon at sa lahat ng makakapanood ngayon. Sige po, tuloy-tuloy na ho tayo mula po rito sa Psalm chapter 116 verse 12. Ganito po ang nasusulat. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? So ang Diyos po ang magpala ng ating puso na pagtatamnan ng kanyang mga aral ngayong umaga. Magandang umaga po kay Ma'am Emmy Briones. Salamat po sa lahat ng nanonood na po ngayon. So ngayong umaga, ating pag-aaralan mula rito sa Salmo o Awit, Kabanatang 116, talatang 12 na nagsasabi, isa pong tanong ito Ano po, isang tanong. Magandang umaga po kay Ma'am Nane Nazareno Pilinya. Isa po itong tanong, sabi ng salmista, pagkatapos niyang maranasan ang lahat ng kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay niya, mayroon po siyang tanong, sabi niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Sa ibang mababaw na salin, what shall I pay? What shall I repay? Ganon. For all the goodness of God for me. Sabi po sa pinababaw na English translation. Kung sa Filipino version, ano ang aking maisusukli sa Panginoon sa lahat ng kanyang
kabutihan sa akin. Pag binasa po ninyo ito sa Tagalog, ginamit ang salitang ano ang aking maisusukli. Pero ang kahulugan nito, hindi ito yung para bagang sa lahat ng ginawa ng Diyos na kabutihan sa buhay natin, para bagang ang salitang paano ko masusuklian ng Panginoon, parang ganoon. But actually, hindi naman natin kayang suklian ng Panginoon. Parang sa atin ganito, di ba tayo mga Pinoy, lalo tayo particular ang Pinoy. Tayo, kapag ginawaan ho ng kahit maliit na bagay, maliit na pabor, maliit na pagtulong, hindi natin ito basta nakakalimutan. Kaya nga, kakambal ng ating pagiging Pilipino, ang salitang utang na loob. Yan, di ba? At ang utang na loob, mga minamahal kong tagapakinig, hindi naman talaga ito nababayaran. Uulitin ko po, maliit, lalo na kung malaki, na utang na loob, hindi po ito nababayaran. Pero, pwede tayong gumawa ng isang bagay o mga bagay para mapasalamatan natin yung tao na tumulong sa atin o nagbigay sa atin nung mga panahon ng walang-wala tayo. Sa madaling sabi, ang utang na loob hindi ho nababayaran. Pero, pwede hong magpasalamat. Balik tayo dito sa Awit, Kabanatang 116, talatang 12, na ang sabi ng salmista, ano ang aking maisusukli sa iyo, Panginoon? Sa lahat ng kabutihan mo sa akin. Mga minamahal kong mga tagapakinig, sana hindi tayo ingrato, hindi tayo ungrateful, na sa kabila ng lahat ng ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa ating mga buhay, wag po tayong manahimik. Kailangan tayo ay may sasabihin, may sasambitin, may wiwikain, may gagawin para i-recognize. Actually, itong word na, what shall I render? This is the word na parang pag-recognize. Nire-recognize ng psalmist yung goodness of God. Hindi siya isa siyang tao na hindi matatahimik, na wala siyang gagawing pagpapasalamat sa Panginoon. Isipin nyo na lamang ho sa buhay natin araw-araw. Yung magising ka lang sa umaga, hindi ba, ano ang may susukli natin sa Panginoon sa bagay na yan? Uulitin ko, hindi ito bayad, kasi hindi naman natin kayang bayaran ang kabutihan ng Panginoon. Ang tinutukoy po ng salmista, yung dinadala niya tayo sa pagkaunawa na may pwede tayong sabihin, may pwede tayong gawin to recognize the goodness of God. Kasi may mga tao naman talaga na kahit anong kabutihan ng Diyos sa buhay nila, hindi nila ito ma-appreciate. Nakikita pa nga nila yung mga problema kaysa pasalamatan ng Diyos sa kanyang mga kabutihan. May mga sadyang ganyan talagang mga tao. Pero may mga tao naman na kaliit-liit lamang, talagang, siya, appreciative. Na-appreciate niya kaagad. At nire-recognize niya kung saan ito galing. Idilalo naman ho sa Panginoon, mga minamahal kong mga tagapakinig, nawa ang pagbibigay ng Diyos sa atin ng buhay, bawat araw. Isipin nyo lang, yung pagtibok lang ng ating puso. Imagine, ilan na ba ang edad mo ngayon? Mula nung isilang tayo hanggang sa mga oras na ito, walang tigil kakatibok ang ating puso. Imagine, hindi ba? Isang napakalaking bagay na iyan ay ma-recognize natin, na iyan ay goodness of God. Marami yung ginawa ang Diyos sa atin nung panahon pa, hanggang sa mga oras na ito, hanggang sa kasalukuyan, mayroong mga ginagawang dakilang bagay ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Ang problema,
minsan hindi natin nare-recognize ito, na ito ay pawang galing sa Panginoon. Sabi nga po ng ibang bahagi sa banal na kasulatan, sa Santiago, Kabanatang 1, talatang 17, na ang lahat ng mabubuting bagay ay nanggagaling sa isang mabuting Diyos, sa ating Ama sa langit. Ibig sabihin yan, dito sa pinag-aaralan natin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 116, talatang 12, isang tanong na dapat akayin tayo upang maalala, at least natin maalala, sumariwa sa ating isipan, at akayin tayo doon sa isang kalagayan ng buhay na puno ng pagpapasalamat sa Panginoon. Okay. Ang problema, kaya hindi natin minsan ma-appreciate ang goodness of God, kasi nga mas nabibigyan natin ng pansin yung mga problema, yung mga suliranin, yung mga pagsubok, yung mga hamon sa buhay. Pero natatakpan tuloy yung mga ginawa na ng Diyos. At gagawin niya pa sa buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya ang sabi ng salmista, what shall I render? Diba? Sabi niya, what shall I render? Dito sa verse 12, unto the Lord for all His benefits toward me. Sa mababaw na salin, what shall I repay to the Lord for all the goodness He has done for me? Yan ang sabi ng psalmist. Sa ating buhay, kung i-apply natin ito sa ating buhay, minsan ba nag-isip ka ba? Nag-isip-isip ba tayo na, ang dami-dami ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Yung mga panahon na nanghihina ako, pinalakas niya ako. Nung ako ay nagkasakit, pinagaling niya ako. Nung ako ay nagigipit, may mga ginamit siyang tao para makabangon ako sa buhay. At marami pang iba, hindi natin kayang bilangin. Kulang pati ang mga salita natin, kulang na kulang. Para pasalamatan man lang ang Diyos sa lahat ng mga dakilang bagay, mabubuting bagay na Kanyang ginawa sa buhay natin. Kaya nga, katulad ng salmista, mag-isip rin tayo sa mga oras na ito. Ano ang maisusukli ko sa Panginoon sa lahat ng Kanyang mga kabutihan? Alam nyo, sinagot ito ng psalmist. Umabante tayo, siya rin ang sumagot nito. Basahin natin ang verse 17. Ito ang sabi ng verse 17, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Siya rin naman ang sumagot Yung salmista, yung tanong niya, siya ang sumagot. At ito ay naisulat para sa kapakinabangan natin. Kasi ang pinag-aaralan natin ngayong umaga, ano ang maisusukli natin? Kumbaga, hindi naman salitang, ano ang maipambabayad natin, hindi ganoon. Kasi kahit kailan hindi natin kayang bayaran at hindi natin kayang suklian ang anumang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Pero mayroon tayong pwedeng magawa. Ano ito? Mula rito sa talatang 17, ang sabi ng salmista, ako ay maghahandog ng handog pasasalamat. Yun. So, pwede naman pala natin mapasalamatan talaga ang Diyos. Sabi ko nga, ang utang na loob hindi nababayaran. Sa tao man, ay lalo na sa Diyos. Okay? Pero, pwedeng pasalamatan. Kaya, ang pagpapasalamat, maraming ekspresyon. Lalo na sa Panginoon. Halimbawa, tinatanaw nating utang na loob. Yung panahon na mamamatay na sana tayo, binuhay pa tayo ng Diyos, anong dapat gawin? Magsambit ng pasasalamat sa Diyos. At kung kaya mo, ipakita mo ito hindi lamang sa pagsalita na, thank you Lord, thank you so much. At hindi lamang magtapos doon. Halimbawa, dahil binigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataong mabuhay pa, o kaya patuloy tayong nabubuhay sa kasalukuyan,
pwede tayong maglingkod sa kapwa as expression ng ating pagpapasalamat. Gumawa tayo at magtanim ng mabubuting gawain, mabubuting bagay sa ating kapwa, o tumulong tayo sa mga nangangailangan sa abot ng iyong kakayahan. Yun po ay pagpapahayag o ekspresyon ng ating pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. O kaya ang salmista, siya rin naman sumagot ng kanyang tanong. Sabi niya, ako ay mag-aalay ng handog na pasasalamat. O kaya yan po, ang utang na loob sa tao man at lalo na sa Diyos, hindi nababayaran. Pero pwedeng pasalamatan. O kaya every time na, di ba ga, naturally, pag may mga taong naging mabuti sa atin, yung mga taong pinautang ka, pinahiram ka, di ba? Ginawan ka ng mabuti, o di ba? Sa katotohanan lang, hindi naman natin talaga sila makakalimutan. Naiisip natin na siya ang tumulong sa akin, yung taong yun ay ginawan ako ng mabuti noong mga panahon na yun. Sana, ganun din tayo sa Diyos. Naaalala nga natin yung kabutihan ng tao. Pagdating sa kabutihan ng Diyos, nakakalimutan. O dapat, kabutihan ng Diyos ang hindi natin makalimutan. Kasi yung mga tao na tinulungan tayo, binigyan tayo, pinautang ka, pinahiram ka, ginawan ka ng mabubuting bagay, yung taong yon o yung mga taong yon ay ginamit lamang ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, parang sila ang naging kamay ng Diyos sa buhay natin para iabot ng Diyos yung sagot sa ating pangangailangan nung mga panahon na tayo ay nanalangin sa Diyos na ibigay ng Panginoon ang ating hinihiling at ang Diyos gumamit ng tao para yung ating hinihiling ibigay sa atin sa pamamagitan nila. Pero sa likod noon may Diyos. Yan ang huwag natin kakalimutan, mga minamahal ko mga tagapakinig. Sa lahat ng mga taong gumagawa sa ating ng mabuti, Diyos ang nasa likod niyan. Ibig sabihin, ginamit niya yung mga taong yon para ipadama sa atin ng Panginoon ang kanyang kabutihan. Okay, magandang umaga kay Ma'am Raquel. Oranga po ba kayo? Oranga. Okay. Pasensya po, di ko po mabagkas ng kung anong ibigkas ng iyong apelyido. Salamat po sa panunood. So tuloy ho tayo. Ngayong umaga, o tulad ngayong umaga, buhay pa tayo, o di ba? Goodness of God yan. Kahit nga sabihin pa na ngayong umaga, pagkagising natin, may mga panibagong hamon sa buhay, may mga panibagong kakaharaping mga suliranin sa buhay, pero yung pagbibigay pa lang ng Diyos sa atin ng buhay ay ebidensya na napakabuti ng Panginoon. Kasi nga, habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may solusyon sa mga problema. Lahat yan, kabutihan ng Panginoon. Kaya nga, ang pinag-aaralan natin ngayong umaga, ano ang maisusukli ko sa Panginoon? Sa lahat ng kanyang kabutihan, what shall I render? What shall I repay to the Lord for all the goodness He has done for me? He has done for us. Hindi naman ito mababayaran. Kaya lang yun ang ginamit na word pero pwedeng pasalamatan. Okay? Magpasalamat tayo sa Diyos sa bawat araw ng buhay natin. Huwag nating kakalimutan ng kanyang mga kabutihang ginawa na sa atin at gagawin pa sa buhay natin. Yan ang pagpapasalamat. Kaya nga sa verse 17, sabi ng salmista dito, siya rin ang sumagot I will offer to the Lord the sacrifice of thanksgiving. Ako'y mag-aalay ng handog sa Panginoon na pasasalamat. Din pangalawa, sabi niya, and I will call upon the name of the Lord. Ako'y tatawag sa kanyang pangalan. Hindi natin masusuklian ang kabutihan ng Panginoon, pero pwede natin itong pasalamatan. Paano? Araw-araw tayong tumawag sa Kanya. Siya lagi ang tatawagan natin. Napaka-ingrato ng isang tao na matapos gawan ng Diyos ng kabutihan, ang nakikita at pinasasalamatan, yung tao, hindi yung Diyos.
O hindi natin alam na yung mga taong yung ginamit lamang ng Diyos. Kaya pagka may mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay, ang sentro ng ating pagpapasalamat ang Diyos. Huwag nating kakalimutan yan. Hindi yung nakasentro na ang pasasalamat mo doon sa tao. Hindi mo alam, ginamit lang ng Diyos yun. Magandang umaga po kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort. Kaya tularan po natin itong salmista. Ang sabi niya, ano ang maisusukli ko sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin? Sinagot niya ito sa talatang 17, awit kabanatang 116, talatang 17, na sabi niya, ako ay maghahandog ng pasasalamat sa Diyos. Din pangalawa, ako ay tatawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya ang ibig sabihin nito, mga minamahal kong mga tagapakinig, huwag nating kakalimutan ang lahat ng kabutihan ng Diyos. Kahit na nga sabihin na sa mga oras na ito, marahil may mga problema ka, pero hindi ibig sabihin na parang natakpan na yung lahat ng kabutihan ng Diyos. Para bagang dahil sa pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, para bagang sinasabi ng isip mo na parang natakpan na yung mga nakaraang kabutihan ng Diyos. Hindi man lang natin minsan naiisip na kung pinadadaan man tayo ng Diyos sa mga suliranin, sa mga problema sa kasalukuyan, kung ano ang ginawa niya nung nakaraan ay paulit-ulit niyang gagawin, lalo na sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kung ang Diyos naging mabuti sa iyo sa nakaraan, patuloy siyang magiging mabuti sa kasalukuyan at sa darating pa. Okay? Kaya wag nating kakalimutan yan. Nasasabi ko ito mga minamahal ko mga tagapakinig sapagkat ako mismo naranasan ko ang kabutihan ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon talaga. Kaya ano ang may susukli natin? Dalawang bagay lang. Wag na tayong lumayo from Psalms 116 verse 17. Na ang sabi ng psalmist, I will offer the sacrifice of thanksgiving. Then I will call upon the name of the Lord. Magandang umaga po kay Ma'am Saning Napadatuon. Kaya mahalaga na ito ay maipaalala sa ating ngayong umaga para wag tayong lumabas na ingrato. Marami kasing tao ingrato Ginawa na ng Diyos ng lahat-lahat ng kabutihan, kabaitan, pinakitaan ng Diyos ng kaawaan, kahabagan. Pagkatapos, nung yumaman na, nung ayos na yung buhay, nakalimutan na ang Diyos. Napaka-ingrato, di ba? Kaya, ano man ang gawin ng Diyos sa buhay natin, maliit, di lalo na kung malaki. Pero actually, wala namang maliit sa Panginoon, sa totoo lang. Pagka ang Diyos gumawa sa buhay ng tao, napakalaking bagay po yan, mga minamahal kong mga tagapakinig. Pero depende yan sa kalagayan ng puso ng tao. Anong klaseng puso mayroon ka? Anong klaseng puso mayroon tayo? Tayo ba ang tao na marunong mag-recognize sa lahat ng goodness of God, sa lahat ng kabutihan ng Diyos? So sana ngayong umaga ito ay nagbigay sa atin ng paalaala upang tayo ay akayin sa isang pag-uugali na sa bawat ginagawa ng Diyos na kabutihan sa ating buhay ay lagi tayong magbabalik ng pagpapasalamat sa Kanya. Magandang umaga po kay Pastor Benjamin Blanco. At magandang umaga po muli kay Ma'am Lourdes Garrido. So sige po, hanggang dito na lamang. Ayan, may nagpahabol pa po ng tanong. Kaya pa ba? 5 minutes. Sige, maiksi lang. Mula kay Sir Dennis Doleres. Dennis Doleres. Tama po ba? Doleres. Ang tanong po dito ni Sir Dennis ay, nasa Biblia po ba ang salitang karma? At ano po ba ang ibig sabihin ng karma? Yan, itong sabi niya rito. Magandang umaga po, Pastor Luis. Pwede po bang magtanong? Ano po ba ang nasa Biblia po ba ang salitang karma?
At ano ang ibig sabihin nito? Sagutin ko po, ilang minuto po dapat tapos na po ako. Sige po, pahabol, kaya pa naman. Ang salitang karma ay wala sa Biblia, Sir Dennis Oleres. Ang salitang karma ay katuruan ng mga Hindu, sa Hinduism, paniniwalang Hinduism, ang salitang karma. Nakadugtong yan sa salitang reincarnation o reincarnation, na ang salitang karma sa kanila, ang ibig sabihin nito aksyon, na kung ano ang ginawa mo, babalik sa'yo. Pero sa Biblia, biblically speaking, Galatia Kabanatang 6, talatang 7, sinasabi po ng talatang yan, kung may Biblia ka po dyan, pwede mong basahin. Ang sabi dyan, hindi madadaya ng tao ang Diyos. Kung anong itinanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. Pero hindi yun salitang karma. Scientifically speaking, iyan ang tinatawag na cause and effect. Kung anong tinanim ng tao, yun talaga ang aanihin niya. Iba naman yung salitang karma. Paniniwalang Hinduism yan. Okay? Hindi natin pwedeng idugtong yan sa salitang sa Biblia. Kasi iba naman ang ibig sabihin ng Galatia Kabanatang 6, talatang 7. Magkaiba po yan. Kaya wala sa Biblia ang salitang karma. Pero sa Biblia, ang turo ng banal na kasulatan, kung ano talagang itinanim ng tao, aanihin niya ito. Hindi man ngayon, hindi man mamaya, hindi man bukas, hindi man makalawa, pero darating ang araw na yung itinanim ng tao, mabuti o masama, aanihin niya ito. So, yan po ang sagot ko sa iyo, Sir Dennis Oleres, na wala po sa Biblia ang word na karma. Okay? Para magkasing katulad, pero hindi po sila magkatulad. Sapagkat ang Hinduism po ay isang pagan belief. Mga pagano po ang Hinduism, ang paniniwalang Hinduism. At katunayan, kung suriin mong mabuti yan, ang word na karma, konektado sa salitang reincarnation. May nagtanong sa akin dati dito, sinagot ko po, di ba, ang tungkol sa reincarnation. So, wala po sa Biblia. Kaya ang ibig sabihin ng karma, aksyon sa paniniwalang Hinduism. Pero sa Biblia, actually, ang Biblia at ang science hindi nagkontra. Pagdating dyan sa Galatia, Kabanatang 6, talatang 7, halos magkatulad talaga, cause and effect sa science. Pero sa Biblia, what we sow, we reap. Kung anong itinanim ng tao, aanihin niya ito sa panahong nakatakda. Kasi bawat tinanim may pag-aani. Okay? Yan ang ibig sabihin niyan, Sir Dennis Oleres. Okay? Hindi man ang pag-ani, hindi man ngayon, pero may darating, may harvest time. Pero yun talaga ang biblical na katuruan. Hindi ito katulad ng salitang karma. Okay? Hanggang dito na lamang. Muli po, sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños. Susunod na po ang Kakampi Network News, ibabalita ni Sir John Bernas. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.